Halina't pakinig sa bagong programa na gawa ng mga bata para sa mga bata. Kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Ang Kaya Natin To, Kids! Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasaling sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusumlit ng isang titig na awang. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang laban namin ay bahagi ng laban ninyo. Nais natin ay isang bukas na papayak at malaya. Ikaw ba ay bata? Kung ganon, may karapatan ka. At kahit bata pa lamang tayo, ating alamin, ipagtanggol at itanghal ang ating mga karapatan dahil Kaya Natin To, Kids! Magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay sa Kaya Natin To, Kids. December 16 na po, mga kaibigan. good morning sa lahat ng mga tagapakinig sa napakagandang programa na inyong napapakinggan tuwing linggo ng umaga. Alas 10 hanggang alas 11 ang Kaya Natin To, Kids! Makakasama po natin ngayong umaga ang ating napakagandang tita na si Tita Jang Monte mula sa Gabriela Women's Party. Bakit naman nung sinabi mong napakaganda, nabulol ka? Tatampo ako sa'yo niyan, hindi. Pero napakaganda po muli ng linggo ng umagang ito dahil magkakasama na naman tayo sa ating programa. At kapiling natin ang magkapatid na si Anje. Si Anje Bunganay na 14 na taong gulang at si Makmak, si Mark Christian Bunganay, 12 taong gulang naman, kapwa mula sa Salin Lahi Children's Collective. Ang Kaya Natin To, Kids ay programang gawa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Sa tulong ni na Tita Jang, kami ni na Makmak ang inyong magiging mga broadcaster, reporter, writer, radio drama talent at marami pang iba. Ang programa po natin na Kaya Natin To, Kids ay daluyan po natin ng impormasyon, diskusyon hinggil sa karapatan ng mga bata, ng kababaihan at syempre ng buong komunidad. Gayon din syempre pag-uusapan natin dito yung mga issue at pakikibaka ng mga bata at kababaihan. Higit sa lahat, iikot ang ating talakayan tungkol sa pang-aabuso sa mga bata at paano ipagtatanggol ang ating mga karapatan. Gayun din syempre ang may tutulong nating mga bata sa ating komunidad at buong pamayanan. Tingin nyo ba, Anje, Makmak, may magagawa kayong mga bata? Syempre, kasi Kaya Natin To, Kids! Ang programa po natin na Kaya Natin To, Kids ay inihahatid po sa ating lahat ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia o ARCSEA. at syempre ng Gabriela Women's Party List. Sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development at ng DZXL. Kaya talina po kayo at samahan kaming maaliw, makinig, maantig at makinahok sa isang oras ng natatanging programa na gawa ng mga bata para sa mga bata. Kasama pa rin syempre ang kababaihan at ang buong pamayanan. Ito ang Kaya Natin To, Kids! Isang napakasaya po at napakagandang linggo ng umaga. Ayan na, Christmas rush na ang dating talaga. Nako, bising-busy ang marami. Bertrude, Tita Jang, last week nga ay nakakwentuhan dito sa ating programa si Tita Jert Libang na Vice Chairperson ng Gabriela Alliance of Women in the Philippines. Kwento niya sa atin ang hinggil sa paglabag sa karapatan pantao ng mga bata at kababaihan. Tama, nakapanayam din si Tita Ailek Manano, Deputy Director ng Children's Rehabilitation Center at ibinahagi niya sa atin ang napakaraming kaso ng iba't ibang uri ng paglabag sa karapatang pantao ng mga bata.
kahit mga bata ay biktima at target ng paglabag sa karapatang pantao. Kasi nga, nung nakaraang linggo, ginunita natin yung December 10, yung pandaigdigang araw para sa karapatang pantao o yung sinasabing International Human Rights Day. Ang dami-daming lumuwas galing pa sila sa mga malalayong probinsya ng Mindanao, yung iba galing pa sa Timog Katagalugan, sa Quezon, sa Bondok Peninsula, yung iba mga lumad. Talagang yung mga costume nila, yung mga katutubo nilang kasuotan ay talagang ipinakita nila kasi tinututulan nila yung paglabag sa karapatang pantao sa kanilang lugar at sa mamamayan na rin dahil na rin doon sa sinasabing Oplan Bayanihan. Kaya sa mga friendships natin, marami pa rin tayong pag-uusapan ngayong araw na ito ng linggo. At kung meron po kayong mga tanong o comments, pwede po kayong tumawag at mag-text sa mga hotline ng RMN. Kung kayo po ay smart user, pwede po kayong mag-text sa 0921-431-1044. Ulitin po natin, sa smart subscribers, mag-text po kayo sa 0921-431-1044. Kung kayo naman po ay Globe subscriber, pwede po kayong mag-text sa 0927-863-7771. Ulitin po natin, 0927-863-7771. Kaya naman ay sa mga telepono bilang 882-2374/882-2371 at 882-2376. O sa KN2K hotline. Para sa mga Suns users, mag-text sa KN2K hotline sa 0933-130-2760. Maari ninyo rin kaming makakwentuhan sa pamagitan ng Twitter. I-follow ninyo lamang po ang Kaya Natin Talk Kids. Pumunta lamang sa www.twitter.com/Kaya Natin Talk Kids at i-tweet ninyo sa amin ang iyong mga katanungan, komento at pagtingin. At syempre, makikita nyo pa rin ang mga updates tungkol sa Kaya Natin Talk Kids sa Facebook page ng Arksaya sa www.facebook.com/Arksaya Child Rights. I-like nyo po ang page at mag-iwan ng mga mensahe at comments. Maari ding mapakinggan ng ating mga friendship ang mga episode ng Kaya Natin Talk Kids sa www.youtube.com/Kaya Natin Talk Kids. Samahan ninyo rin kami sa live streaming ng RMN sa www.rmnnews.com/TV. Yan, kaya mga friends, kung meron kang nagbe-birthday dyan, kung meron kayong nais batiin, may alam kayong nakikinig, text lang, tawag lang, tweet lang, at syempre, mag-like at mag-comment sa aming Facebook page sa Kaya Natin Talk Kids. At bago tayo magchikahan pa ng bonggang-bongga ngayong linggo, pakikinggan muna natin ang Balitang Bata na iyahatid naman sa atin ni Kyra Cabaron, 15 taong gulang. 15 years old po. Mula pa rin sa Salinlahi Children's Collective. Balita mula sa mata ng bata, Balitang Bata. Para sa balitang panahon, ayon sa Pag-asa, ang Cagayan Valley ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may paminsan-minsang mahinang pagulan. Ang Metro Manila at ang lalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap na may pulo-pulong dagli ang pagulan, pagkidlat, pagkulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan ang iiral sa hilaga at silangang mga bahagi ng bansa. At ang mga baybaying dagat sa mga lugar na ito ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Sa ibang dako, ang hangin ay magiging mahina hanggang sa katamtaman mula sa hilagang silangan na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Para sa iba pang mga balita, naipasa na sa second reading sa House of Representatives ang Reproductive Health Bill at iuusad na rin ito sa Senado ngayong linggo. Subalit, bagamat bumoto ng yes ang Gabriela Women's Party sa naturang panukala, pinag-aaralan nito ang ilang options dahil sa nakakadismayang deliberasyon sa RH Bill. Ang Gabriela Women's Party ay siyang naghain ng pinakamainam na version ng bill.
Subalit nang ito ay makonsolida, ay may mga probisyon tinututulan ang Gabriela Women's Party. Ayon sa mga kinatawan nitong sina Representative Luz Ilagan at Emmy De Jesus, mayroong mga probisyon ng population control ang panukalang batas kung saan habang lumalaon ng deliberasyon ay ito na ang pinagtutuunan ng pansin. Sa halip na ang kalusugan ng kababaihan. Ayon pa sa kanila, hindi nila kayang buong-buong suportahan ang isang panukalang ang mayor na intensyon ay kontrolin ng populasyon at isisi ang kahirapan sa laki ng populasyon imbis na sa mga polisiyang nagpapalala sa kawalan ng trabaho at kawalan ng lupa. Mula sa Bata News Network, ito po si Kyra Cabaron, nag-uulat para sa Kaya Natin To, Kids! Pagmana ng mundo, ang tinig namin sumasaling sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubli ng isang tinig tinawa. O, napag-uusapan lang din natin ang mga balita. O, nabalitaan nyo ba mga kids? Nako, yung isang nakakalungkot na pangyayari dyan sa isang eskwelahan sa Amerika, doon sa Connecticut. Aba, mahigit sa kulang-kulang 28 o 27 ba? 28 yung namatay sa pamamaril nung isang sinasabing anak daw nung teacher na nagpunta dun sa school at pinagbababaril yung napakaraming estudyante at halos 20 bata ang namatay. Mga kaedad nyo siguro yon. Mga 12 years old, 15 taon. Anong tingin mo doon, Makmak? Siguro nga, ganun nga siguro yun. Anong tingin mo ba? Ano, nakakatakot ba to para sa'yo? Anong pagtingin mo doon? Nakakalungkot dahil maraming namatay na bata, mga estudyante, ganun. Ikaw naman, Anje. Tingin ko po kakulangan sa pagbabantay po ng magulang siguro, ganun po. Paggabay Opo. sa mga bata. Pero nakakalungkot din na, syempre, akalain nyo nakakapasok sa school, may dalang baril, may kakulangan din sa seguridad. At syempre, iba din talaga yung kultura sa... Alam nyo ba na hindi lang yan ang unang pagkakataon na may nangyari sa Amerika na nagbabarilan sa schools? At nakakabahala yan. At siguro sa ilang mga pagkakataon pa, kung bibigyan tayo ng pagkakataon dito sa Kaya Natin To, Kids, tatalakayan din natin yan. Kasi sa mga eskwelahan dito, sa mga kolehiyo din, sa Kamaynilaan, nangyayari na rin yan. Yung mga nagsasaksakan, nagbabarilan ng mga estudyante, diba? At syempre, yun ding mga nagagahasa ng mga kabataan, Kaya kailangan talagang tutukan din yung usapin ng seguridad at kaligtasan ng mga batang katulad nyo. Kayo ba gusto nyo, pag pumapasok kayo sa school, nakikita nyo, may mga baril kayong nakikita? Ay, syempre hindi po. Hindi po ako papayag na ganun. Ikaw, Makmak. Ganun rin po. Bakit? Anong tingin nyo pag may mga baril kayong nakikita sa paligid ng school? Baka kasi sa... Ano yun? Baka kasi... Bakit? Nakakatakot ba yun para sa'yo? O pag may nakakita ka bang nakabaril sa school mo, o pakiramdam mo, ligtas ka kasi may nakabaril? Hindi po. Natatakot po. Natatakot? Ikaw naman, Anje? Natatakot din po kasi baka matulad ako dun sa mga batang namatay. Kasi hindi mo rin malaman, di ba? Yung mga bala, wala naman yang ganito. Di ba? Kahit sino pwedeng tamaan yan kahit pa sabihing may tinatarget silang specific na tao. Naalala ko din kasi isa yan sa mga issue na kumbaga gustong patampukin nung mga nagdumating na mga taga Mindanao na lumad nung nakaraang linggo. Kasi may mga eskwelahan din naman dito sa Pilipinas na may mga sundalo palang nakatira. Hindi ba? So parang ganun din at maaaring ma-expose sa ganun ding karahasan ang mga bata sa ating mga paaralan. Kaya tiyakin natin, gawin po nating ligtas ang ating paaralan, tiyakin po natin ang karapatan ng mga bata sa edukasyon at ligtas na pamayanan. Ayan, bago tayo magpatuloy sa atin pang mga tatalakayin sa araw na ito ng linggo para sa ating mga kids. Bago yung mga kids, mga nanay naman muna, kaya mga mothers, eto na po yung inyong inaabangang segment tuwing linggo ng umaga, ang tips para kay nanay. Tips! Nanay! Para kay nanay! Kay nanay! Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Kaya Natin To Kids program. Ako nga pala si Nanay Che Cartagena galing sa Barangay Bagong Silangan. Mga nanay,
Magpapasko na naman at siguradong napakarami na namang mga pangregalo ang kailangan ninyong bilhin para sa mga chikiting at mga mahal sa buhay. Ito ang ilang mga tips para makatipid sa regalo ngayong Kapaskuhan. Bagamat huli na ngayon para sa early Christmas shopping, meron pa rin namang mga Christmas sale at Christmas bazaar na maaari ninyong puntahan. Murang-mura pa rin at syempre, maaaring tumawad sa Green Hills, Divisoria at sa mga tiangge sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. May mga Christmas at year-end sales din sa mga malls na maaari ninyong puntahan. Pero mga mother, napakaraming tao at nagpupuntahan sa mga bilihan ng pangregalo kaya mga traffic at siksikan na ang mga lugar na ito. Kaya naman mag-ingat at medyo habaan ang pasensya para ngayong Kapaskuhan. Bukod sa may pangregalo na, safe at beautiful pa rin tayong mga nanay. At yan po ang ating tips para sa umagang ito dito sa ating programang Kaya Natin To Kids. Anak, huwag na mag-TV. Nay! Anak, huwag na mag-electric fan. Nay! Nagtitipid tayo. Tipid ka nga ng tipid. Taas naman sila ng taas. Ito po si Teddy Casino ng Bayan Muna. Huwag nang dagdagan ang pahirap sa bayan. Ibaba ang presyo. Yan ang kailangan. Karapatan ng mga batang katutubo ang makapag-aral. Subalit, ang karapatang ito'y naipagkakait sa kanila sa gitna ng papatinding militarisasyon sa paggamit ng mga paaralan bilang baraks at sa pananakot sa kanilang mga magulang at komunidad. Ito po si Kinatawan Luz Ilagan ng Gabriela Women's Party. Labanan natin ang Auckland Bayanihan. Itigil ang militarisasyon sa kanayunan. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasaling sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubli ng isang tinig tinawa. Kami ang mga tagapagmana. Nagbabalik tayo dito sa ating kwentuhan ngayong umaga. Ako si Angelica kasama si Tita Jang at si Makmak. Welcome back! Nako mga kids, ayan nakalimutan kong sabihin last Sunday, National Children's Broadcasting Day pala! Kaya naman babatiin natin ang ating Bata News Network at lahat ng mga batang kasama, nakikilahok, nakikipag-ingay dyan sa broadcast media ng isang belated Happy National Children's Broadcasting Day! Tita Jang, ano po ba ang National Children's Broadcasting Day? Hay nako, malalaman natin yan dahil mabuti pa, no, Makmak at Angge, itatanong natin yan sa ating bisita ngayong araw. Siya nga, dumako na tayo sa ating segment na Usapang Bata. Usapang Bata! Ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay tungkol sa National Children's Broadcasting Day at ang paglahok ng mga bata sa broadcast media. Makakasama natin sa usapan na yan si Ate Sari Laya Cartagena ng Bata News Network. Usap tayo, kids! Magandang umaga, Ate Aya. Magandang good morning po sa inyong lahat, lalo na kay Makmak, Angge, at Tita Jang, numis kita. At syempre sa mga tagapakinig ng Kaya Natin To Kids. Ayan, na-miss ka rin namin. Kasi dun sa mga hindi nakapakinig ng mga nakaraang episodes, si Aya po ay minsan ding katulad ni Angge at ni Makmak, no, na ating co-anchor dito sa ating programang Kaya Natin To Kids. Ate Aya, maaari ninyo bang ikwento sa amin kung ano itong Bata News Network? Syempre naman, ang Bata News Network ay isang samahan ng mga bata na binubuo ng 50 childrens mula sa iba't ibang lugar sa Kamaynilaan. Kasama na dito yung 2 barangay mula sa Tondo, Barangay Bagong Silangan, Marikina at sa Tandansora. At syempre, hindi lang naman kami basta bata lang. Syempre, kami rin yung mga batang nagmumulat sa mga iba pang bata. Yan. Ate Aya, paano kayo natutong maging anchor, reporter at talent sa radio? Nagsimula yun nung nag-training kami sa Tagaytay.
una tinuruan kami kung paano kumilos sa loob ng station at ng mga karapatan ng bata, batas para sa mga bata. Tinuruan din kami magsulat ng script writing at yung tamang pagbo-broadcast. At syempre, hindi lang tungkol sa pagbo-broadcast yung tinuro sa amin. Tinuro rin naman sa amin yung tamang pag-arte, pagsayaw at pagkanta. Wow, ang dami yatang natutunan ni Aya dun sa training na yon Marami nga po. Ayan, no? At syempre, kailangan din talaga na pa-practice nyo yung pinag-aaralan nyo. Hindi yan simple. O attend kayo ng training ngayon, tapos hindi nyo naman mapapractice. Kaya mahalaga din yung lingguhang partisipasyon ng mga bata dito sa ating programa, di ba? Opo. O, kasi baka nalilimutan nyo na, ang tagal na kaya nun. O, kanina binabanggit yung National Children's Broadcasting Day. Aba, meron pala nito. Ano naman to, Aya? Kwento mo nga sa amin. O nga, Tita Jang, ang pagdiriwang ng National Children's Broadcasting Day ay bunsod ng isang batas na ginawa noong 1997. Ito ay ang Republic Act 8296. Ang batas na ito ay nagdedeklara na ang pangalawang linggo ng Desyembre ay gugunitain bilang National Children's Broadcasting Day. Sinasabi ng batas na sa araw na iyon ay kailangan mag-allocate ang lahat ng TV at radio station ng minimum na 3 oras ng airtime para sa programang hinggil sa mga bata. Pero alam mo, Tita Jang, lagpas pa dito yung ginagawa natin kasi ang Kaya Natin To Kids ay programang gawa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at ang buong pamayanan. Hoy, talaga naman na. Teka lang, matanong ko, di ba sabi dapat 3 oras ng airtime para sa mga programang hinggil sa bata. Di ba kung nanonood tayo, ang dami-daming mga programa, hindi naman rated G, rated PG, di ba? Sabi dun sa mga programa, o di kaya kahit minsan tanghaling tapat, o di kaya maaga pa, 7:00 pa lang, gising pa ang mga bata. Rated SPG, di ba? Striktong patnubay at gabay ng magulang ay kailangan. Anong tingin mo, Aya, na na-expose yung mga bata sa ganito? Dapat, di ba nga, striktong patnubay ng magulang. Kailangan talaga ng patnubay ng magulang, lalo na sa mga palabas na hindi pa pwede talaga sa mga bata, lalo na yung mga under 3 kasi may mga bata na natututo na ng minsan magmura kasi kasama po sa mga telenovela, mga ganyan. Dapat po dapat may oras din na kung saan matututo yung mga bata. Syempre, kailangan din nilang parang makilahok dun sa programa na yun. Dapat talaga relevant sa pag-aaral ng mga bata at may natututunan silang maganda, di ba? At magandang impluwensya. Ayan, mamaya kung may mga tanong kayo o meron kayong mga opinion tungkol dito sa binabanggit nga natin na National Children's Broadcasting Day at ang kahalagahan ng paglahok ng mga bata sa pagbo-broadcast. Pwede kayong mag-text, tumawag, o mag-tweet. Ayan. O sa lahat ng tagapakinig natin, babae man o lalaki, bata man o matanda, pwede po kayong sumali sa ating usapan. I-dial po lamang ang numero bilang 882-2374, 882-2371 at 882-2376. Para naman kung meron kayong tanong kay Aya o di kaya meron kayong gustong sabihin o may napanood kayong sa tingin ninyo o napakinggan kayo na sa tingin ninyo, hindi dapat napapakinggan ng bata yun Ayan, so sabihin ninyo yan sa amin ngayong umaga. At ang atin namang Kaya Natin To Kids hotline ay, nababasa mo ba, Angge, kung ano ang ating hotline? Saan sila pwedeng mag-text? Sa Smart ay 0921-431-10444. At para naman sa Globe users ay 0927. Para sa Globe users ay, lumipad. Sa Globe users 0927 863-7771. Ayan kung may mga nagbe-birthday dyan, maligayang kaarawan sa inyo ngayong araw na ito at mag-iwan naman ng mensahe at katanungan. Ano ang ating Facebook page, Makmak? Maaaring mag-iwan ng mga mensahe at katanungan o di kaya ay i-add nyo kami i-like nyo kami. Ang Facebook page po natin ay www.facebook.com/arcsea children's right o kaya
o kaya ay sa ating live streaming sa www.rmnnews.com/tv. Maaari rin kayong mag-tweet ng question at comment sa www.twitter.com/kayanatinto.kids. Ayan. Yan ang ating Twitter, ang ating Facebook, at ang ating, ang ating live streaming para makita nyo kung gaano kami kagaganda ngayong araw na ito. Katulad na lang din ng mga nagtitext dyan at nagpapabati, si Tita Connie, si Tita Noel, dyan sa UP Diliman. Maraming salamat. Lagi daw silang nakikinig sa Kaya Natin to Kids. At maligayang Pasko sa inyo dyan mula kay Luis Albrecht Cabrera. Good morning sa inyo. At asan pa yung iba nating mga texters? Sino yung nagpapabati na yan, Makmak? Ito, Kita mo, nababasa mo yung ating screen? Hello sa inyo. Hello sa inyo dyan sa Marikina na nakikinig ngayon kanila Teacher Lita and Teacher Libby. Magandang umaga rin kanila MK at Tita Dory. Happy listening. At sino naman yan, Anje? Magandang umaga sa iyo, Tita Mads. Nakikinig siya ngayon. Good morning, Tita Mads. At sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa atin. At yung dalawang makulit na bata doon sa labas, si Babab at si Viel. Magandang umaga sa inyo. Napakahalaga po, no? Dahil sa mga panahong ito, sinasabi natin, ang Pasko daw ay para sa mga bata. Pero isipin din natin, may mga bata doon sa mga lugar na nasalanta ng Bagyong Pablo. Kaya naman nagpapatuloy ang relief mission and medical mission sa mga bahaging yan sa Kamindanawan. Hinihingi po ng Lingap Gabriela at ng Balsa Mindanao ang inyong tulong. Kung nais po ninyong magpaabot ng inyong mga tulong at suporta, kung kayo po ay nandyan sa may bahagi ng Mindanao o di kaya ay may mga kamag-anak doon, ang inyong relief goods ay pwede ninyong dalhin sa Carriedo Compound, Palma Hill Street, Obrero, Davao City. Ulitin ko ito pala, Gabriela Southern Mindanao Region Office. Ito po ay matatagpuan sa Cottage 2, Carriedo Compound, Palma Hill Street, Obrero, Davao City. Ang kanila pong phone number, 082. Dahil po yan ay sa Davao, 082-227-3403. Ulitin ko po, 082-227-3403. Kung kayo naman po ay narito sa Maynila at nais magpaabot ng tulong sa mga nasalantang, mga kababaihan, bata at mga pamipamilya diyan sa Davao Oriental at sa Compostela Valley, pwede rin po kayong makipag-ugnayan sa National Headquarters ng Gabriela Women's Party sa 399-7019. Ayan, ulitin ko po, 399-7019. Kahapon po ay nagsagawa ng medical mission and relief mission ang Balsa Mindanao at ang Lingap Gabriela diyan po sa may bahagi ng Davao Oriental. Kaya mabuhay kayo. Maraming salamat syempre sa mga donors at mga volunteers natin. Ayan, magbabalik po ang ating programa. Station break po muna tayo. Ang oras po, 10:30 na ng umaga. 558 DZXL. Ang demolisyon ay nangangahulugan ng dislokasyon. Para sa mga bata, nangangahulugan ito ng paghinto sa pag-aaral, pagkawalay sa kaibigan. Ito po si Kinatawan Emmy de Jesus ng Gabriela Women's Party. Labanan natin ang demolisyon at manindigan para sa on-site rehabilitation ng mga maralitang tagalungsod. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubli ng isang bibig tinawa. Kami ang mga Nagbabalik po ang Kaya Natin to Kids at kasama pa rin po natin si Ate Aya Cartagena ng Bata News Network at kasama niyo pa rin po ako, si Anje. Nandito rin po ako, si Makmak. At andito rin ako. Hindi lang kayo, pati ako. Yan, ako po ang inyong Tita Jang mula sa Gabriela Women's Party. Nako, babatiin ko rin nga pala, kahapon kasama natin si Tita Monique Wilson at sa araw na ito, kaninang madaling araw, ay dumating si Miss Eve Ensler. Siya yung isang magaling na manunulat ng vagina monologues. At sa mga darating na araw, makakasama natin siya sa maraming aktibidad ng 1 Billion Rising.
At pinag-uusapan nga natin, kasama natin si Aya, itong National Children's Broadcasting Day. Aya, ano tingin mo? Ano ang kagandahan na merong National Children's Broadcasting Day? Siyempre, Tita Jang, mahalaga ito dahil ito ay pagkilala sa karapatan ng mga bata na makilahok sa mga usaping panlipunan sa pamamagitan ng broadcast media tulad ng radyo at telebisyon. Bagamat sinasabi lamang ng batas na mga programa ay kailangan hinggil sa mga bata, sa tingin ko mas mainam kung yung mga bata mismo yung kalahok dun sa salik ng produksyon ng mga programang ito at hindi lamang matatali sa mga masasayang kantahan o sayawan na show, kundi ma-engage mismo ang mga bata sa usaping panlipunan kasi may masasabi rin kami tungkol dito. Ate Aya, bakit mahalaga na makalahok tayo sa mga usaping panlipunan? Siyempre, napakahalaga nito dahil tayong mga bata ay apektado sa lahat ng mga pangyayari o nangyayari sa ating bansa. Karapatan natin makalahok sa mga usaping ito dahil naapektuhan tayo at kailangan nating magsalita at kumilos para sa ating karapatan at sa ating kinabukasan. Katulad nga ng nangyayari at ginagawa natin dito sa Kaya Natin To Kids. Ate Aya, ano naman ang masabi mo sa naging karanasan mo sa pagiging batang broadcaster dito sa Kaya Natin To Kids? Siyempre masaya dahil nagmumulat ka ng iba pang bata. Siyempre sinishare mo yung sinishare mo yung nalalaman mo sa iba at natututo ka rin dahil may nakakasalamuha kang ibang tao na makakapagbigay sa'yo ng iba pang idea tungkol sa mga karapatan ng bata at mga batas upang mas lalo pang baguhin ng kinabukasan ng mga batang napapariwara na Tita Jang, 'di ba? Marami ng mga batang hindi na nakapag-aral. Syempre marami ding napapabayaan na. Tingin mo, Aya, limbawa dun sa mga nakaraang episodes na nakasama ka dito sa Kaya Natin To Kids, ano yung mga pinakatumampok sa yung mga paksa at yung mga pinaka natutunan mo talaga? Yung Sige nga. pagiging tawag dito, yung last week lang po, yung dahil apektado rin po tayo sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin, ganun po. Tapos, yun lang. Hindi ko na po kasi maalala yung iba, pero lahat naman po importante. Tsaka po pala yung mismong tumatak po talaga sa akin yung iba't ibang lengguwahe na tumatak ngayon, yung mga Jejemon, ganon. Iba't ibang lengguwahe na ginagamit ng mga bata na hindi naman naiintindihan ng magulang. Opo, yung mga Bekimon. Ikaw ba, Makmak, gumagamit ba kayo ng mga Jejemon sa mga schools? Kayo mga magbabarkada? Hindi po. O paano kayo mag-usap ng mga magkakabarkada mo? Normal lang? Opo. Aba, ikaw? Hindi rin po. Hindi rin? Wala kayong mga H, tsaka mga Z, tsaka mga W pag nagte-text kayo na marami? Minsan. Umamin ka rin, di ba? Umamin ka rin. Hindi kasi nga, syempre, bawat henerasyon, may iba't ibang pamamaraan ng pagsasalita, pagkikwento, depende na rin sa impluensya ng media. Yun nga, nabanggit natin, impluensya ng media. Tingin mo ba, Aya, yung mga broadcasters, yung mga nasa media, gaano ba sila ka-influential o gaano kalaki yung impluensya nila sa mga bata? Napakalaki yung influensya nila sa mga bata dahil 'di ba nga po laganap na po yung teknolohiya sa atin. Syempre, maski nga 1-year-old na nanonood na ng TV, tapos ginagaya yung mga kunyari mga advertise ginagaya nila. So, kailangan yung mga pinapalabas sa TV, angkop din dapat sa mga bata kasi baka gayahin din nila maski na alam nilang hindi pa kasi nila alam yung tama at saka mali, Tita Jang. Kaya baka akalain nilang tama dahil pinapalabas sa TV, kaya ginagaya po nila. Ikaw ba, Anje? Ano ang mga kadalasan mong pinapanood o paborito mong palabas sa TV? May sinusubaybayan ka ba? Ano? Ano bang paborito mong panoorin? Siguro yung Showtime. Showtime? O ikaw, Makmak? Mga cartoons lang po. Mga cartoons. Sige, pagpalagay natin, ano yung mga pinakagusto nyong bahagi ng mga paborito ninyong palabas? O ikaw, yung Showtime, anong paborito mo doon? Yung mga nag-share po ng talent,
Yung ibang tao po na nag-audition doon, sinishare po nila yung talent sa atin. At ikaw, Makmak, ano naman ang paborito mong cartoons? Yung ano po, Phineas and Ferb. Phineas and Ferb. Ay, paborito din yan ng anak ko. Si Phineas and Ferb. Halimbawa, itong mga palabas na ito na sinasabi, ano yan 'di ba? Rated G at para sa mga bata. Kaya lang halimbawa, minsan may mga nakakasingit, 'di ba? Yung halimbawa, kung paano magsalita yung mga hosts. 'Di ba? O kaya kung paano sila yung sinasabi nga sa Beckymon na okrayan. 'Di ba? O kung paano sila kumbaga mag-critique, no? Doon sa ilang mga syempre nakikita rin 'yan ng mga bata. At syempre mahalaga din syempre na merong paggabay palagi ng matanda kapag nanonood at nakikinig ang mga bata sa media. Aya, tingin mo ba paano makakatulong yung mga matatanda kapag nanonood yung mga bata? Di ba nga po meron na po tayong rated G, rated PG at SPG. Kapag alam po natin na rated PG or SPG yung palabas, kailangan bantayan po natin yung mga anak or kapatid nating mas bata pa sa atin kasi may mga times talaga na hindi may iwasan yung mga palabas na hindi angkop dun sa mga bata. Syempre, napaka-influential nga po talaga ng TV. Kaya mas maganda kung mas mababantayan nila tapos sasabihin nila kung tama ba yun or mali. Ikaw, Anje, gaano katagal ka nasa harapan ng TV sa loob ng isang araw? Ano po? Yung totoo, 2 hours. Mga 2 hours lang? Promise. Kasi pasok pa eh. May pasok pa. Pag bakasyon? Gaano kahabang, ilang oras na nakabukas ang TV sa loob ng bahay nyo? O kahit hindi ikaw ang nanonood? Kalahating araw, mga ganon. Kalahating araw. Totoo ba yun, Makmak? Isang bahay lang to, magkapatid to. Opo, maghapon yan po. Hala, Nako, lagot kayo sa nanay at tatay nyo. Maghapon naman daw, sabi ni Makmak. Di syempre, kung maghapon yan, maski yung mga palabas na hindi para sa mga bata, ay napapanood din ng mga bata. Sa tingin nyo ba, gaano katagal dapat ang itinatagal ng isang bata sa panunood ng TV? Sa tingin ko po, Tito Jang, mga 2 hours. Kasi di ba, or kaya 3 hours, kasi di ba po sa batas, 3 hours lang daw dapat po yun sa mga bata. So, yung mga dapat panoorin lang ng bata, yun lang dapat po yung pwedeng panoorin ng bata. Kasi po, baka po may iba pa po silang makatch up na hindi maganda. Naalala ko nung guest natin dito, si Teacher Lita ng Batibot. Sabi niya, mahirap din talaga na napakahabang panahon ang inilalaan ng bata sa harap ng TV kasi dapat natututo rin siya ng mga laro. Yung mga laro kumbaga nakakasalamuha niya o nakikipaglaro siya dun sa iba pang mga bata kasi yung tawag nga sa mga magulang dyan socialization, no? Para alam ng mga bata paano sila makikisama sa iba pang mga katulad niya o kaedad niya at natututo siya ng mga tamang asal sa pamamagitan nito. Ayan, marami pa po tayong tatalakayin at pag-uusapan dito sa ating programa. Pero bago po yan, nabanggit ko kanina, dumating kaninang madaling araw si Eve Ensler. Ito yung manunulat ng Vagina Monologues na hinalawan naman ng kampanyang V-Day na siya rin namang nagluwal sa kampanya na 1 Billion Rising. Nako, aalamin natin ano ba itong kampanya na 1 Billion Rising na ito at ano ba ang kahalagahan nito para sa ating mga kababaihan at mga bata. Pakikinggan muna natin itong napakagandang awitin tungkol sa 1 bilyong babae na babangon. Bakit nga ba di mabubuhay ang bayan kung walang kababaihan? Ngunit kung tayo'y saktan parang walang hanggan. Bakit nga ba nakaguhit sa ating mukha na tayong lahat ay biktima ng galupitan, karahasan, pilit tayo
rise up and fight, rise up from the ground. Bangon, bangon, no one can put us down, no one can hurt us now. Rise up and fight, rise up from the ground. Itigil ng panggagahasa, huwag matakot at lumaban na. Tama na ang pang-aabuso, tumayo tayo, kaya natin ito. Iyong babae ang babangon, tayo ang Gabriela ng ating panahon. Bangon, babae, bangon, ito na ang ating panahon. Itaas ang kamay, at tayo'y lalaban ng sabay-sabay. Bawat tindak, bawat galaw, buong kataway sumisigaw. Bangon, babae, bangon, ito na ang ating panahon. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasaling sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubli ng isang libing tingawa. 1 billion rising. Ayan, sa darating po na February 14, 2013. Ayan, mahigit sa 1 bilyong kababaihan, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang titindig, strike, rise, dance, titindig, mag-aaklas, magsasayaw para ipakita ang paninindigan laban sa karahasan sa kababaihan at mga bata. Abangan ninyo yan at syempre makilahok tayong lahat dyan. At syempre isa ring pamamaraan ng pag-aklas ang pakikilahok at pag-alam at pagmulat sa sarili. Kaya nga pinag-uusapan natin ngayon itong National Children's Broadcasting Day. Ano ba ang kahalagahan? Ang mga bata kahit sa murang edad ay namumulat sa mga isyong panlipunan at kahalagahan na nabibigyan sila ng tinig. Katulad na lang, si Anje at si Makmak. First time na broadcasters natin, ha? First time na co-anchors dito sa Kaya Natin To Kids. Anong masasabi mo, Anje, sa iyong karanasan? Masaya po kasi nagkaroon po ng experience. Tapos, yun lang. Ikaw naman, Mac. Ganun rin po, masaya dahil naging batang broadcaster na rin din po ako. Naging batang broadcaster. Ano sa tingin mo pag naririnig ka sa radyo? Ano ba, masaya lang ba to o kinakabahan ka rin ba? Kinakabahan pa ng konti kasi Bakit? napakadaming nakikinig sa atin, mga listeners. Ano ibig sabihin kapag may maraming nakikinig sa'yo? Pag marami pong nakikinig, madami na rin pong namulat na sa kalagayan ng lipunan. Tama, no? Tsaka syempre iniisip natin, malaking responsibilidad to para sa mga batang katulad ninyo. Kasi nga, dahil maraming nakikinig sa inyo, maaaring maka-impluwensya kayo. No? O di kaya ay maaaring may mga taong maniniwala o di kaya ay mag-a-agree o aayon sa inyong mga sinasabi. Aya, tingin mo gaano kalaki o gaano kabigat na responsibilidad para sa mga bata yung mga katulad mo na nagbo-broadcast? Malaki po siya responsibilidad kasi po, ikaw po yung nagsishare nung nalalaman mo. Syempre, magiging careful ka din sa sasabihin mo dahil, maririnig ka sa nationwide kang maririnig. Kailangan yung information mo ay tama at hindi siya mali dahil kailangan mo silang mulatin. Nako, at hindi lang yan para sa mga bata, responsibilidad yan para sa lahat ng may access sa media. At hindi lang yung mass media kasi ngayon, di ba, mayroon tinatawag na social media. O, di ba, halimbawa, yung Facebook mo, ilan ang friends mo. O, lahat ng pinopost mo, nakikita nila. 'Di ba? At syempre kahit papaano may impluwensya ka rin naman na maibabahagi sa kanila at may kaalaman kang maibabahagi sa pamamagitan din ng social media. Ayan. Ngayon, ano ba ang mga dapat mga tips mo, Aya, para sa mga bata na gustong maging broadcaster o balang araw gusto maging bahagi ng media? Kung isa na kayo sa mga batang broadcasters or gusto nyo maging broadcasters, ang dapat nyo lang tandaan,
kailangan yung info mo tama, tas wala kang kinikilingan at at dapat nakafocus ka sa ginagawa mo. At Yan. syempre, dapat mag-aaral kayo ng mabuti, ha? Yan, at seryosohin niyo yung inyong pag-aaral sa school. Yan, may tanong yata si Anje. Ate Aya, makabulon ba, Oh, sige. Ayan. O, Ate Aya, sige. May tatanong si Anje sa'yo kasi gawa nga nung, hindi ba ano ba yung, kanina binabanggit mo yung mga tips mo para sa mga gustong maging broadcaster. Ate Aya, meron po ba kayong huling mensahe sa mga katulad nating mga bata, lalo na sa mga nasa broadcast media? Siyempre naman, papahuli pa ba? Siyempre, kailangan tayong mga bata ay malaki rin ang partisipasyon sa mga usaping panlipunan dahil kahit bata pa naman tayo, kailangan alam na natin yung mga nangyayari at ating mga karapatan. Kailangan alam din natin yung mga kalagayan ng iba nating kasamang bata at yung tungkulin natin itong baguhin kung kailangan na talaga. Tayong mga nasa media ay dapat inuulat ang katotohanan at pinapalam sa buong sambayanan ang ating kalagayan, ang ating mga karapatan at ating kakayahang kumilos para sa pagbabago. Kahit tayong mga bata, sa mga naging diskusyon dito sa Kaya Natin To Kids, ang dami nating nalaman habang nag-uulat tayo. At sa mga nalaman natin at pagkakamulat natin, kailangan mulatin din natin ang kapwa nating mga bata. Sabi nga ni Tito Carl kanina, kailangan mag-ulat, mamulat, at magmulat. Wow! Kailangan mag-ulat, mamulat, at magmulat ang mga bata. Napakabigat na responsibilidad naman yan. Pero mahalaga yan, At syempre, mahalaga rin para sa ating mga matatanda na pakinggan din natin ano yung say ng mga bata. Hindi ba? Mahalaga, hindi porket mga bata, wala nang halaga yung kanilang opinyon. Hindi ba, Aya? Opo, kailangan po may opinion din kayo. Dapat nakikilahok kasi karapatan nating makilahok. Go kids! Yeah, go kids! Di ba? At kasi di ba yung mga matatanda rin minsan sinasabi nila, wag kayong sabat ng sabat sa usapan ng mga matatanda. Opo, madalas po yan. Pero dapat din may mga opinion din naman tayo na kailangan nilang pakinggan. Di lang naman po sila yung tama, ganyan. Wag lang tayo may kisali sa mga away matanda. Yun lang yun. Oo nga naman. At syempre, mahalaga din talaga na mapakinggan natin. Ano ba yung perspektiba ng mga bata? Ano ba yung kanilang palagay? 'Di ba? Ano ba yung opinion? 'Di ba? Importante 'yan. Kaya nga tayo may programa na Kaya Natin To Kids kasi gusto nating bigyang puwang sa media ang pagtingin ng mga bata sa mga nangyayari sa lipunan. Hindi lang matatanda ang merong say sa usapin ng, sabi ni Aya kanina, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, hindi ba? Opo. Bakit mahalagang nagsasalita ang mga bata sa issue na yan, Aya? Siyempre po, kadalasan sa mga bata, estudyante pa lamang po. Pagtaas po ng, sabi nga po ni Tito Teddy, pagtaas po ng gasolina, di tataas din po yung pamasahe. So, kaming mga bata, mas malaki din yung gagastusin namin kahit na yung mga magulang pa namin yung gumagastos sa amin. Pero nararamdaman namin na mahirap din para sa kanila dahil nagtatrabaho sila, nagsisikap sila, tas patas ng patas yung bilihin. Tas kami mga bata, parang nag-aaral pa lang, wala pang maitulong, ganun. Siyempre, masakit din po yun. At syempre, katulad nga nung sinisikap natin at ng ARCSEA, gayon din ang Kaya Natin To Kids. Syempre, sinisikap natin na ang mga bata na galing sa mga komunidad, akalain mo, mga urban poor communities yung ating nabigyan ng pagkakataon dito sa Kaya Natin To Kids. Mga batang katulad ng galing sa Barangay Bagong Silangan, kung saan ang galing si Aya sa Quezon City. Mga batang nagmula sa Barangay Tatalon, sa Marikina, sa iba't ibang barangay sa Marikina. Mga batang nagmula sa Barangay Tandang Sora, mga batang nagmula sa Tondo.
'di ba? Napakarami ng lumahok at nakibahagi dito sa ating Kaya Natin To Kids training. At nako, sa loob ng ilang buwan mula nung tayo'y nag-air noong July, iba't ibang mga bata mula sa iba't ibang mga mahihirap na komunidad ang ating napakinggan. At yun naman ang kagandahan dito, sila rin mismo ay nabibigyan natin ng pagkakataon na magbahagi ng kanilang mga karanasan, ng kanilang mga opinyon at ng kanilang kaalaman. Hindi porket bata ay mamaliitin na natin ang kanilang kakayahan. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubli ng isang tinig tingawa. Aya, bago natin i-wrap up itong ating talakayan tungkol sa mga bata sa broadcasting at itong ang Children's Broadcasting Day, ano naman ang masasabi mo in behalf of the Bata News Network? Patuloy po kayong makinig sa Kaya Natin To Kids tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11. Sampu ng lahat ng bumubuo ng Bata News Network mula sa iba't ibang komunidad sa Metro Manila, inaanyayahan namin kayong patuloy na makilahok sa mga usaping panlipunan, lalo na yung mga bata, at kahit dito sa ating programa ay magagawa natin pag-usapan ang mga mahalagang usapin na iyan. Yan. O, batiin mo naman yung mga kasama mo sa Bata News Network. Binabati ko nga po pala yung mga kasama ko sa Bata News Network. Namimiss ko na kayo. Sino-sino yan? Mga tropang Tagaytay. Opo, tropang Tagaytay tsaka mga batang mulat. Di ba? Ayan. O, namimiss ko na rin kayo. Ayan. At nako, syempre pa, maraming salamat, Aya, ha? Ayan, nakasama po natin si Ate Aya Cartagena ng Bata News Network. Maraming salamat, Ate Aya. Maraming salamat, Makmak, Angge, tsaka Tita Jang. Makabulo na naman ang naging usapan natin ngayong umaga. Siya nga. May mga natutunan ba kayo? Opo. Ayan, tulad ng? Yung karapatan ng mga bata, dapat po hindi... Ay, kahit bata pa lamang po tayo, dapat alam na po natin nangyari sa lipunan. At ikaw naman, Mac? Katulad din po ng kay ate na natutunan ko na rin po kung paano kumilos dito sa tapos po tawag dito. Yun lang po. Ayan, di ba? At syempre sana may mga natutunan rin ang ating mga tagapakinig sa umagang ito. Maraming bata ang naging mga bayani sa ating lipunan at kasaysayan mula noon hanggang sa kasalukuyan, kaya naman kinikilala natin ang mga batang talaga namang nagpamalas at nagpapamalas ng mga kahangahangang talento, dedikasyon at determinasyon. Kinikilala natin sila sa ating segment na Huwarang Bata. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin Kahanga-hanga, kamangha-mangha, Huwarang Bata. Ang Bata News Network o BNN ay isang grupo ng mga batang broadcaster na sinanay na Arxia sa isang serye ng workshop at training upang maging bahagi ng radio program na Kaya Natin To Kids. Sila ay binubuo ng mahigit 50 mga bata mula sa iba't ibang komunidad sa Metro Manila. Sa nakalipas na 5 buwan at sa kasalukuyan, sila ang naging broadcaster, reporter, writer, radio drama talent at marami pang iba. Naniniwala ang Bata News Network na karapatan ng mga bata na lumahok sa panlipunang usapin sa pamamagitan ng broadcast media at tungkulin itong ulat at magmulat ng malawak na bilang ng mga bata at mamamayang Pilipino. Ang Bata News Network na Association for the Rights of Children in Southeast Asia, mga huwarang bata. kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ayan, huwaran po talagang maituturing ang mga batang bahagi ng Bata News Network at ng Kaya Natin To Kids sa kanilang pagmumulat ng kapwa-bata at sa kanilang pagmulat din ng kanilang sarili at pagbabahagi sa mga usapin ng lipunan. Ay bahagi ng laban ninyo. Nais natin ay isang bukas na babayan.
minuto na lamang ang nalalabi sa ating programa. Sino-sino ba yung mga nagpapabati, Mac? Magandang umaga sa mga taga-Batibot Early Learning Center, lalo na sa mga bata na magsasagawan ng aktibidad mamaya sa Talanay. At ito naman, Anje. Maligayang Pasko dyan sa Pola Oriental Mindoro, pati na rin dyan sa Barangay Malamig, Calapan. At kay Tia Purita Malundras mula kay Grace Manrique at Veronica Lumpas. Ayan, kay Fasinto, Pamilya Lakuin at Tabake sa Bunog, Rizal, Palawan. Oh, hi, Ami! Yan, si Ami Lakuin ng Rizal, Palawan. Maraming salamat, more power, at maligayang Pasko rin sa inyo. At happy birthday kay Colin Balyeta mula sa Kaya Natin To Kids at sa Arxea family. Oh, Makmak, sinong babatiin mo? Happy birthday rin pala kay Teacher Mariel. Oh. Ay, mababating ko dyan yung mga classmate ko, si Ronald Jan Pasco, yung mga classmate ko, yung teacher ko po, yun lang po. Yung sa school po namin, sa taga Camarine High School, tapos yung mama ko, tapos yung si Jenny and Jessel Bunyer. Kyra. Hi sa nanay ko. Hi sa nanay mo. Hi din sa nanay mo. Yan, tagal ko na hindi nakita, Ayan, sino-sino pang mga babatiin natin? Magandang umaga. Ay, nako, yung mga taga Gabriela Women's Party, good morning sa inyo at muli ang ating panawagan para sa inyong tulong at pagboluntaryo ng inyong kakayahan. Kung nais inyong maging bahagi ng relief mission and medical mission ng isinasagawa ng Lingap Gabriela at Balsa Mindanao, maaari po kayong tumawag sa 399-7019. Dito po yan sa Maynila, 399-7019. At para naman sa mga taga Mindanao, maaari kayong tumawag sa Gabriela Southern Mindanao Region Office 082-227-3409. Tuloy-tuloy po ang ating paglingap at pagtulong sa mga nasalanta ng Bagyong Pablo. At dito po nagtatapos ang ating Kaya Natin To Kids episode ngayong linggo. Pakinggan muli ang episode na ito sa ating YouTube channel, www.youtube.com/Kaya Natin To Kids. Maraming salamat sa ating mga nakakwentuhan ngayon umaga at maraming salamat din syempre sa lahat na nakinig. Tuloy-tuloy lang po ninyo kaming chikahin sa Twitter. Bumisita lang sa www.twitter.com/kayanatintokkids. Tweet mga friendship. At syempre, i-like nyo po ang Facebook page ng Arxea sa www.facebook.com/Arxea Children's. Mag-iwan kayo ng mga kwento kahit ano sa pamamagitan ng Facebook. At muli po kayong makinig sa susunod na linggo. Pareho pa ring oras. Alas 10. Sumasaling sa tinig